Nako po, lumabas din ang katotohanan. Biglang natuklasan na ito palang si Sara Sayad Lostay Duterte ay hindi nag-aral. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nakakahiya, ikaw Sara Sayad Lostay, hindi ka pala nag-aral. Ay kaya pala mga kaibigan, sa bagay ito ho ay matagal nang usapin. Dahil ang kanyang mga galawan bilang vice presidente ho, hindi galawan pang vice presidente, hindi pa nga makapasa sa galawang pambarangay. Nasabihan po natin dahil mayroon pong lumabas ayon sa pagsusuri na ito ay hindi nag-aral. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Please subscribe my YouTube channel. Matindi ho ito. Mga kaibigan, gusto ko munang kunin ang inyong panig. Kayo ho ba, mga mahal kong taga-subaybay, ay naniniwala na itong si Sara Sayad ay hindi nakapag-aral? Sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Kaya nga napapansin ko rin sa kanya matagal ko nang napansin ito. Subalit mayroon ding usapan na parang hindi nakapag-aral. Subalit ngayon ay wala nang parang, talagang hindi nag-aral si Sara Sayad Lostay Duterte. Shout out mga kaibigan, heto ibabagi ko po sa inyo ang anumang resibo katibayan na itong si Sara Sayad ay talagang may sayad. At siyempre hindi nag-aral. Babasa, ibibigay ko po sa inyo mga kaibigan. Heto ho, nako. Ayan po. Sandali lang ito. Nako, ay matindi yung mga kaibigan. Sandali lang, at nasa ito mga mahal kong taga-subaybay. Ito. She said that napakadaling magpadala ng aeroplano. She mentioned a friend na nakauwi daw from Dubai despite the airspace closure. She mentioned na ang dami daw na ayaw umuwi, allegedly dahil wala daw may bibigyan ng trabaho ang BPM administration. Unang-una po siguro yan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Unang-una po, kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon ayon sa katotohanan, ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumiwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po ang ating pagbabasihan ng desisyon. So mas maganda po talaga ang isang leader natin ay marunong mag-isip, marunong mag-desisyon, hindi para pa sarili lamang, kundi para sa buong bayan. Aray ko. Mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Heto, uulitin ko ho na itong si Sara Sayad ay hindi nag-aral ayon po kay Attorney Claire Castro. Maliwanag mga kaibigan, para sa lubos nyo pong pangunawa, uulitin ko po na si Sara Sayad Lostay Duterte ay hindi nag-aral ayon sa pagsusuri nitong si Attorney Claire Castro. Ito mga kaibigan, sandali lang, eto na, malapit na. Inulit ko. She said that napakadaling magpadala ng aeroplano. She mentioned a friend na nakauwi daw from Dubai despite the airspace closure. She mentioned na ang dami daw na ayaw umuwi, allegedly dahil wala daw may bibigyan ng trabaho ang BPM administration. Unang-una po siguro yan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad.
Unang-una po, kapag ka Ayan mga kaibigan, si Atty. Claire Castro, na maliwanag mga kaibigan na itong si Sara Sayad Lostay Duterte ay hindi nag-aral. Akala ko hindi nag-aral lang ang kanyang sasabihin. May kasama pang mas matindi. Ulitin ko ang sinabi niya. Yan si Sara Sayad Lostay Duterte ay hindi nag-aral at hindi nag-iisip. Paano mag-iisip? Ay wala nang isip. Ikaw naman, Atty. Claire Castro, ano sasabihin mo namang hindi nag-iisip? Kaya nga hindi nag-iisip, walang isip. Ano ba naman ito? Pipilitin mo mag-isip itong si Sara Sayad, Atty. Claire Castro. Pipilitin mo mag-isip? Ay wala nang isip. Mga kaibigan, muli kong ulitin. Maliwanag po, hindi po ako may sabi. Nagbigay lang po ako ng public opinion reaction dito sa statement nabuhat sa Malacanang na pinalabas ni Atty. Claire Castro na itong si Sara Sayad Lostay Duterte ay hindi nag-aral at hindi nag-iisip. Wala akong isip. Alam niyo mga kaibigan, kayo na ang bahalang magbigay ng anumang reaction dito, komento kung ano ang masasabi nyo dito sa pahayag ni Atty. Claire Castro. Alam ko, kahit hindi mayroon akong mga kaibigan at mayroon ding nakapwesto sa gobyerno na nakapag-aral sila, hindi po abogado. Basta't nakatapos ng high school, mayroon nakatapos ng college. But kung titingnan nyo kung manalita at sa trabaho at sa gawa, ay dahil pa ho ang may pinag-aralan, mga kaibigan. But itong si Sara Sayad Lostay Duterte, nakatapos daw ito ng abogado. Saan? Sa Kangkungan? Ano mang pinagmamalaki niya na natapos niya na mataas ang pinag-aralan? Aba, ay kung iharap mo sa walang pinag-aralan, ay tatalunin mo ito, mga kaibigan. Kaya nga, hindi natin masisisi si Atty. Claire Castro kung sabihin ito ay hindi nag-aral at hindi nag-iisip. Ay wala nang isip. Yung kanyang buhok ay patubuan lang ng buhok. Yung kanyang ulo ay patubuan lang ng buhok. Dapat ang iyong ulo, Sara Sayad Lostay, ay patubuan ng utak, hindi buhok lang. Mga kaibigan, alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Yung mga sinabi ho na binitawan ni Atty. Claire Castro ay importanteng mahalaga sa isang leader ho na nag-aaral, nag-iisip, continuous na pag-aaral kung ano ang ikauunlad ng takbo ng Pilipinas, kung ano ang may tutulong sa presidente, kung ano ang pakikinabangan ng taong bayan. But itong si Sara Sayad Lostay Duterte, ang ginagawa ho ay manira sa gobyerno at isang chismosa, pambansang marites, mga kaibigan, na hindi ho pinakakinabangan ng taong bayan. Walang pakinabang ho dito, mga kaibigan. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Maraming salamat.